night. So, 'di ba? Paano ba talaga or how I run my PPPS and even paano ba ako naging PPPS creator. So, can you please type 1 kung ikaw ay nagra-run ng PPPS mo. Okay? Type 1 if you're running your PPPS. Type 2 naman kung tapos na. Yan. Okay, kung natapos mo na yung qualification date mo. Okay? I think most of us, 'di ba, tapos na. So, perfect. Okay, perfect tong training ko na 'to kasi ito, topic na 'to is how to create naman PPPS, 'di ba? Paano naman mag-create ng PPPS? Okay. So, syempre let's proceed sa ating training. But before anything else, I would like to introduce myself first. Okay, so share ko lang po yung screen. Ayan, before po pala tayo mag-start, okay lang ba, if you have questions, no, please take note nyo po, okay? After this, we can have a Q&A session kahit quick para ma-address ko yung mga questions ninyo. Okay? So, para hindi nyo malimutan, i-note mo na. O, halimbawa, may gusto ko talagang itanong, yung hindi ka makakatulog pag di mo natanong, ask mo na sa akin yan. Okay? So, yan. This is my slide. So, syempre, para sa mga first time akong mamimit, I'm Engineer Harvey Noriel. Okay, I'm a licensed civil engineer by profession. Sabi nga ni Coach Lois, I'm a silver director. Pero before you sana, ayan, I live in Laguna. Okay, taga Laguna po talaga ako. Baka meron ditong mga ibang taga Laguna. Hello, hello. Okay, so tatlo kaming magkakapatid and I'm the middle child. And then, yung father ko OFW po siya. Meron ba dito na mga magulang nila OFW or mga kakilala niyo na OFW? So parang ako at that time 'no, bata pa lang talaga ako, goal ko na mapauwi yung tatay ko kasi ang hirap kapag yung magulang mo nasa ibang bansa. And dun ko na-realize na mahirap kami, 'di ba? Hindi kami mayaman. Kasi kailangan pang lumayo ng magulang ko, ng tatay ko to work abroad para pag-aralin kaming tatlo. Okay. So, ngayon, nung nag-aaral ako, siyempre goal ko na pag-graduate ko malaki yung sweldo ko para mapauwi ko na siya. Kaya ang kinuha kong course ay engineering. So, nag-civil engineer po ako by profession. Okay. So, kahit sobrang hirap ng math, 'di ba alam naman natin 'pag engineer talaga, super hirap talaga ng mathematics. So, ako hindi naman ako magaling sa math, pero imagine natapos ko siya. Okay, ginawa ko talaga lahat ng way para makatapos ako ng, engineering, okay. At ang malupit diyan, hindi lang nakatapos 'no, on my first take I passed the board exam. So, at the age of 20 years old, I already have my license. So, sabi ko, eto na yun, 'di ba simula na ng parang pagbabago ng buhay namin. O may pa-gano'n pa ako. Pero imagine 'no, I work in Makati. So pumunta ako from Laguna to Makati. Alam niyo dati guys, pangarap kong mag-aral sa Lasal, pangarap kong mag-aral sa Ateneo. Siyempre 'no, I think most of us naman gustong makatapos sa isang magandang, ano bang tawag dito, school or college 'no, university. Pero alam nyo guys, bakit hindi ako nakapag-aral doon? Siyempre aside sa hindi namin afford, okay, yun yung number one, hindi namin afford. Pero ang main reason talaga ng nanay ko, maliit ako. Sobrang payat ko talaga that time. As in, siguro mga 30+ kilos pa lang ako no'n. So parang ayaw niya talagang lumayo, na kasama ko. So parang sabi ko, "Hala 'no, gano'n pala dapat." I mean gano'n ko nakita din yung value ng health, okey? So, imagine ninyo 'no, nakakatawa, pero 'pag nung natapos naman ako ng school, ng college, nakapasa ako ng board, and then I work in Makati, gano'n din naman, payat pa din naman ako nung nag-work. Aalis pa rin naman ako sa bahay, 'di ba? And then dito ako nag-stay. Sino dito yung naka-experience mag-dorm? Na-experience mo bang mag-bed space or mag-apartment, dormitory, tas yung mga kasama mo hindi mo kakilala, 'di ba? Normal na empleyado lang din talaga ako before na alam mo yun, ang mga kasama ko diyan 'di ko kilala. Meron akong kasama diyan na BPO,
Meron akong kasama diyan na security guard, 'di ba? Iba't iba kami, sa isang room 6 na tao. Eh, ang sikip lang diyan kung papansinin mo wala kaming mga, cabinets and all. Yung gamit namin nakalagay lang sa maleta, eh, hindi ko sila kakilala so naka-padlock pa yun. Every time na aalis ako pina-padlock ko siya. Imagine mo may magkukuha ka lang ng tuwalya, 'di ba? Ano pa and gano'n talaga every single day, okey. So, sabi ko, "Sige baka sa simula lang 'to." Alam mo 'yun, siyempre bago pa lang ako sa Makati, ganito siguro lahat 'no. But dumating yung time na sumasahod na ako, okey. Sino dito yung tingin nila 'pag engineer malaki sahod, meron ba? Ako 'yun, tingin ko sa engineer malaki yung sahod talaga kaya ito yung course na kinuha ko. 'Di ba? Kasi nga sabi ng mga magulang ko, lalo ng tatay ko. Yung tatay ko kasi ang work niya talaga operator siya ng mga machine sa ibang bansa. Ang mga kasama niya dun mga engineer. Imagine niyo 'no, sabi niya, "Uy mag-engineer ka kasi malaki yung sweldo." So ako nauto talaga, pero ito yung sweldo 'pag engineer ka sa Pilipinas, tada! Oh, that's my salary way back, first year ko sa work, 9,000 per cut off. Gusto mo yun? 'Di ba 9K lang, o sinong mabubuhay ng ganyan? Imaginin mo single ako tapos, hindi naman ako required pang magbigay sa bahay pero wala pa rin ako naiipon. Okey, so ang goal ko tumaas naman yung sweldo ko kahit papaano. Siyempre ako yung tao na ma-effort, alam mo yun? Masipag ako mag-aral, masipag ako magtrabaho, for sure meron kang kakilalang ganyan baka nga ikaw pa, eh. Baka nga ikaw OT ka pa ng OT, 'di ba, para sa kumpanya mo, sobrang sipag mo. Ako ang goal ko kasi ma-promote ako. Sobrang OT ako that time 'no na gabi na talaga umuuwi ganyan. Pero ang goal ko ma-promote nga, mapansin ng boss ko. Kahit hindi ko na-report ginagawa ko 'di ba, papansin talaga. Okey, pero imaginin mo ang unang sweldo ko diyan January 2019, kita po ba? January 2019 'no. Ngayon na-promote ako, okey, nagbunga ang pagpapapansin ko. Tada! November, December na, okey? And that's the salary increase na nakuha ko. Very life changing, 'di ba? Grabe 3 samgyup ang katumbas, charot. And sabi ko, hala, 10,500 alam mo yung kulang na lang dun ako tumira sa office, okey? And sabi ko, hindi ako yayaman kung ganito lang. Pagod kulang na lang tumambling ako sa harapan ng boss ko para makita ko. Pero this is the reality of working, 'di ba? And kung papansinin mo, meron ba dito working for 5 years na, 8 years, 10 years? Tama ba? Hindi naman talaga gano'n kalaki yung increase. Okey, and dun ko nakita ang Yusana, okey. Paano ka napunta sa Yusana? Ako sobrang nakakatawa. So, sa mga first time maririnig yung kwento ko, yung iba dito 'no, naiisip ko paano ba mag-invite, ang hirap namang mag-invite, may mga gano'n ba. Hirap na hirap kang magdala ng tao sa presentation, okey. Ako sobrang simple lang na invite. Okey, ganito, yung tropa ko yung naka-yellow, siya po talaga yung mag-Yuyusana. Okey, hindi ako. Sabi niya sa'kin, "Harvey samahan mo naman ako magdi-dinner," ganyan. Eh, di siyempre ako narinig ko dinner akala ko manlilibre sabi ko, "Never in my life nanlibre 'tong tao na 'to, let's go." Nangyari dalawa pa kaming sumama kaya kung papansinin niyo naka-uniform kami diyan. Oh, 'di ba? Tapos yung naka-yellow aba sabi ko, "Ba't nagpalit kakain lang naman." Okey, yun pala imi-meet niya si Coach Ada. Oh, 'di ba? Pepresentan pala siya ni Coach Ada. Hindi ko kilala si Coach Ada before, okey. Pagdating ko dun gulat na gulat ako. Sabi ko, "Sino 'to? Bakit may ano, biglang may ka-dinner and all." Yun pala pepresenta ng Yusana. Ang lupit 'di ba? Alam mo gusto ko ng umuwi that time, okey. Kasi nakikita ko na yung Yusana, even though hindi ko alam yung business and all, nakikita ko mga gamot, vitamins, ganyan. Aba 'pag nung pinresent sa'kin, tada yan ang dami products, products, products. So, yung mga products hindi talaga ako nakinig, okey. Kasi siyempre 'di ba kung pepansinin niyo ang payat-payat ko naman talaga. So, sabi ko, "Ba't ako iinom niyan?" Oh, 'di ba parang gano'n. Hindi hindi ako health conscious and all. Pero after the presentation, alam niyo guys, bakit ako nag-join ng Yosana? Okey, bakit ako nag-join ng Yosana? It's because napakagaling mag-present ni Coach Ada. Nakita ko yung vision niya sa Yosana at feeling ko ako yung next.
kahit hindi ako ang pinapapiin. Ganun yung na-feel ko. Kaya minsan, huwag kang matakot mag-present. Okay, huwag kang matakot mag-invite. No? So, alam mo yung feeling na, paano ko ba i-invitein yung tao na 'to? Ano bang strategy? Ano bang technique ang kailangan kong gawin? Hindi nagma-matter yun, okey? Ang nagma-matter, ano ba yung sinasabi mo sa kanya during the presentation, kasi yun ang magpapapiin. If makikita niyo si Coach Ada mag-present, sobrang ano yan, very passionate siya sa sinasabi niya. Mararamdaman mo gusto niyang yumaman, mararamdaman mo na gusto ka niyang tulungan, and that's how I feel. Okay, that's the main, point 'no ng pagpe-present ng Yusana. Kaya kahit di ko naintindihan yung products, o 'di ba, nakapag-join din ako sa Yusana, okay. And siyempre, ayan, okay. When I started, sino dito yung, pagpasok mo sa Yusana wala kang alam, okay. I started Yusana at the age of 22 years old. 'Di ba? After talagang ano, I think magwa 1 year pa lang ako nun sa work, napresenta na ako and then I joined. So, sabi ko talaga, paano ba 'to gagawin dito? Okey, siyempre I have the products 'no. Ay, bakit walang naka-open cam? Guys, baka kaya niyo mag-open cam. So, para ma-feel ko yung energy. Okey, so alam niyo guys, yun nga, as I've said 'no, wala akong alam talaga sa Usana. So pagdating sa'kin nung products, siyempre ako I started 200 points 'no, wala talaga akong pera, wala akong savings. So nanginginig ako that time kunin yung products kasi una hindi ako marunong magbenta, hindi ako marunong mag-business. So paano ko siya gagawin, 'di ba? Buti na lang yung mga coaches they taught me paano gawin yung Usana, okey? So ganito ang ginawa sa'kin. So, from Makati, Saturday yon umuwi ako to Laguna 'no, dala ko yung products. Tapos minute ko si Coach Ada. So, tatlo kaming nag-join by the way, oh, 'di ba? Tatlo kaming nag-join sabay-sabay. Pero hulaan niyo sino yung nauna mag-Yusana sa aming tatlo. Sabay-sabay kami nag-sign up pero ang pinakauna, sino? Ako, oh, 'di ba? Ako pa yung una. Alam mo yung nakaladkad ka lang pero ikaw pa yung una nag-pay in. 'Di ba? Kasi bakit nga naintindihan ko kasi yung negosyo, 'di ba? So I started the business tapos pag-uwi ko ng Laguna, siyempre ano ka, gigil 'no na matuto, gigil kang, mabawi yung puhunan mo. Hello, 20K inutang ko pa yung kalahati dun. So kailangan ko talaga siyang mabawi. Pero pagdating ko dun, oh my God, alam mo yung after work kasi Sabado ako umuwi, Sabado may pasok pa ako nun. Okey? So Linggo, nag-meet kami nila Coach Ada. Ang training namin simula 8:00 ng umaga, 6 hours po, okey, hanggang after lunch nagte-training kami. Sabi ko, "Oh my God, ganito ba sa'yo sana? Ang hirap naman." 6 hours talaga legit 'no, sabi ko, "Ayoko na pala, ang hirap 'no." Pero alam niyo guys, okey, after the training, ang dami ko talagang natutunan. Okey, and yun yung nakapagpabago ng mindset ko paano magyosana. Okey? And then ayun nga, ginawa ko siya, 'di ba, nung padulo na, ito yung exciting part 'no, nung padulo na siguro pahapon na yun, alam niyo guys, diniscuss na yung PPPS. Oh my God, ayan na. PPPS siyempre huli yung i-di-discuss 'no, ima-mindset muna tayo, ganyan, tuturuan ng mga basic bago yung PPPS. And then nung binagsak na niya, "Harvey, meron tayong PPPS, okey? Para makuha mo 'to, ganito yung gagawin natin." I think most of us naman 'no, alam kung paano mag-hit ng PPPS. We have 56 days, minimum 4 sponsors. So parang dun pa lang sa 56 days nanlambot na yung tuhod ko, sabi ko, "Oh my God, saglit lang yun." Tapos ang laki nung 0.16. So ako kabado talaga ako that time 'no. Pero isa lang sinabi ni Coach Ada after naming mag-training. Okey, alam mo kung ano yung sinabi niya? Ayan, ang sinabi niya sa'kin after the training is, lahat kami na-shoot namin. Oh, 'di ba kasi ang mga kasama ko nun, I mean, yung mga nag-training sa'min si Coach Mavic, do you know Coach Mavic 'no? So Miss Victoria Pagkaliwaga, yan. Yung mga line ni Mentor Monet, sila Coach Marychel and all, nandun sila. Tapos nga sabi sa'min, "Oh, lahat kami na-shoot namin." So feeling ko, "Ay kaya ko rin." Kasi kayo nga na-shoot niyo, ang dami niyo. So feeling ko kaya ko rin.
So, unang naging mindset ko, take note, mindset ko sa'yo sana, kaya ko. Okay? So, when I hit my PPPS, una pa lang, feeling ko kaya ko na siya. So, hindi ko inisip na mahirap. Okay, never pong halimbawa may bago ka, wag mong ipapa-mindset na mahirap mag-USANA. Kasi X yun sa mga bago. 'Di ba? Kapag bago ka, ang una mong naririnig, yun yung tumatatak sa utak mo. So, sabihin mo sa downline mo bago, kaya na, mabilis lang to, kaya natin to. Okay, I think most of my downlines here, every time na meron akong tinitrain, unang sinasabi ko, uy, mabilis lang mag-present. Uy, mabilis lang mag-invite. Tama ba? Parang mindset nila mabilis lang. Okay, yun yung madadala nila. No, and then I hit my PPPS. Okay? Pero syempre, ang topic naman natin is, ayan, how to become a PPPS creator. Okay? In becoming a PPPS creator, guys, actually, ano ba? Sobrang exciting nitong topic na to, no? Kasi bakit? Ito talaga yung bumubuhay sa akin, sa'yo sana. Okay? Kasi feeling ko mahihimatay ako pag hindi ako nagpapa-PPPS. As in, As in, feeling ko mamamatay yung negosyo ko, feeling ko mas mauubos yung business ko kapag walang nag-PPPS under ko. Okay, so yun yung unang-una. Then, okay, sino dito ang wala pang direct na nag-PPPS? Mostly yung mga bago, no, na kakahit lang. Yung mga downline mo nung bago ka, ay nag-quit lahat, 'di ba? Ay yung mga napa-join ko, nakaapat naman ako, ba't ganun, walang natira? Okay, meron bang ganun? Type me. Meron bang katulad ko na yung lahat ng direct ko before nung PPPS nag-quit na. Meron ba? Ay sorry, madami na palang nagcha-chat. Jo-join ko lang po ang aking pong isa pang phone. Wait lang po Sure po. Grabe Yeah. exciting. Nakaka-excite, no? Yung part na to. Ayan. 1 minute po. Sure Gusto ko po. mga um, ano pong, asan yung ano? Yung link, send ko sa'yo, coach. Ayan. Thank you po. Ayun pala, sorry, nakita ko na po. Okay, sige po. Thank you, coachy. Thank you. Ayan, oh grabe, oh, may mga nasa Maldives na rin. Si Jade. Tamang-tama ang mga backgrounds na yan. Meron din po tayong nasa office. Uh, our mentor Graves. Thank you for tuning in. Ayan, pa-accept po. Okay, coach. Okay, sorry po sa ating commercial. Ayan na pala. Accept po. Okay, so going back, yun nga, sino na yung hindi pa nag-PPPS? Siyempre, hindi ko mababasa yung chat. Ayan, basahin ko muna. I think marami. Okay. Me daw, me. Ay, hindi. Ito pala. Okay, meron din. Okay, meron din pala, no. So, wag kayong mag-alala. Siyempre, nung na-hit ko naman yung PPPS ko before, hindi ko naman agad naramdaman. 'Di ba na may bonus ka agad ako, tama? Kasi, wala pa eh. Kailangan magpa-PPS ka muna. Tama? Pero, sino dito yung naka-experience na? Magkaroon ng PPPS bonus. Type ako. Type ako. Kahit isang week, no? Isang week pa lang sa buong buhay mo sa'yo sana, nagkaroon ka ng PPPS bonus. Or sa check stub mo may lifetime matching bonus. Kahit magkano. Uy, wow! Siyempre si Coach Loy, si Coach Elge, Coach Sherms. Ibig sabihin, nagawa na din. No, na makapagpa-PPPS. Okay? So actually, um, I want to commend, 'di ba? Everyone na nandito kasi inaaral mo
kung paano magpa-PPPS. Okay? So, alam nyo guys, no, before, hindi ko pa naman talaga naiintindihan ang paano ba, gaano ba kalaki yung income kapag PPPS and all, 'di ba? Sabi lang sa akin i-hit. So, hinit ko siya. And then, sabi daw doon, you need to help your direct sponsor. So, lahat ng pinapa-direct ko, ang goal ko, mag-PPPS din sila. Lahat ba nag-hit? Hindi. Pero may mga nag-hit. Okay, those people yung tututukan natin. Okay? So, for example, kami ni Coach Philip, 'di ba, we're silver directors, pero meron akong na-direct. Okay, sa'yo sana si Coach Jared. Coach Jared is a gold director. Okay, direct sponsor ko po si Coach Jared. Pero imagine niyo, Coach Jared right now is earning 200,000 per month. Minsan malaki pa. Siyempre nalalaman ko yung income niya kasi siyempre pumapasok yung bonus sa akin. Kino-compute ko, ay grabe yung income ni Coach Jared, sabog, 'di ba? So ako, I'm always inspired, no, even sa mga downlines ko kasi sila napakalulupit nila. Okay? So imagine, 'di ba? Si Coach Jared pa lang 'to. Marami din akong nag-hit pa ng mga PPPS na iba. Okay, iba-ibang rank. Halimbawa na lang, isang gold director yung mapapiin mo. Okay? 200,000 yung kinikita niya. Ang bonus ko doon, 30,000 per month. Imagine niyo guys yung sweldo ko before. 'Di ba? Okay, 10,500 per cut off ako noon. So times 3 na kaagad. Ito, in a month. Okay? Nakakatawa. Tanungin niyo po si Coach Jared paano ko siya napapayin, paano ko siya na-invite. So medyo mahaba-habang topic 'yon. Pero nakakatuwa din, no, na sa totoo lang, hindi kami close ni Coach Jared. Okay, hindi kami friends. Kasi cold market po kami. Okay? I just added him on Facebook. Tapos, binati ko siya ng happy birthday. That's my initial chat sa kanya. And then, nag-ano kami, nag-usap, I think more than a week, almost 2 week, no? Hanggang na-invite ko siya to presentation. Sabog, no? Grabe. Even ako, pag iniisip ko, sabi ko, lahat na, happy birthday yan. Oo, baka may isa pang gold na lumabas. Pero bakit, no? Dati ba nakita ko na kaagad si Coach Jared? Hindi pa, ang dami ko napapiin bago si Coach Jared kasi after a year ko pa napapiin si Jared. No, 1 year ako sa'yo sana. Madaming nag-join, madaming nawala. Pero, ito yung katumbas ng sinasabi ko sa inyo. This is my lifetime bonus nung September. Okay, lifetime bonus ng September yan. 'Di ba? Baka sabihin niyo charot-charot lang yung 30,000 na bonus. Totoo po siya. Okay, hindi lang yan. Kasi October, ganun din. Okay lang ba yon? Bonus pa lang, wala pa yung commission. 'Di ba? So ako, no, lahat talaga ng pinapa-mindset ko sa downline ko, delayed gratification. Okay? Na yung iba naiinip na, Coach, hinit ko nga yung PPPS ko, wala naman nag-join, wala na yan, ganyan-ganyan." Hindi. Continue sponsoring. Okay? Kasi ako nga after a year pa nag-join si Coach Jared. Meron nga ako dito bagong direct sponsor, no, this year lang, si Coach Jam. Coach Jam is a builder right now, no. Napresentan ko siya, I think napresentan siya 2019. Okay, nung nag-hit pa lang kami ng PPPS, nag-join siya 2024 after 5 years. Okay? And of course, goal ko, mag-gold din siya. 'Di ba? So hindi nagma-matter kung matagal ka na, bago ka sa'yo sana. Pero as long as may bago ka, that what's really matter. Okay, kapag may bago ka. No? Ngayon, hindi lang naman ako. Okay? So, kung gusto mong malupit ang income, Mentor Bernie and Mentor 10 Man, tas 1-star Diamond Director, direct sponsor nila si Coach Gio and Chaba Kilod, 3-star Diamond Director. Ito ang mga idol ko. Okay, bakit? Kasi yung PPPS bonus nila, I think more than pa nga sa 18M eh. 'Di ba? Isa pa diyan, Mentor DK. Ayan, sobrang lodi, 'di ba? Mentor DK and RM Batak, 2-star Diamond Directors. Magkano kinikita ng 2-star, guys? Okay? And also, a direct sponsor of Mentor Lichelle and Benjo Yambao. Guys, ito yung goal natin. Okay? Yung bonus ko kay Jared, baka putal pa lang yun ng kila Mentor Lichelle. 'Di ba?
Pero imagine papunta tayo diyan, okey? Ngayon, siyempre masarap naman talagang kunin 'yan, 'di ba? Masarap naman talagang makuha yang mga 'yan. Pero ang tanong, do you want it? Gusto mo ba? Kasi minsan, kaya hindi naman pala or hindi mo pinapa-hit, hindi mo pinu-push mag-hit yung downline mo kasi hindi mo pa gusto. Okey lang sa'yo hindi niya ma-hit. Okey lang sa'yo na, "Okey na 'yan, iba na lang muna." 'Di ba? Do you really want it? Gusto mo ba nung gano'ng PPPS bonus? Do you really want it? Hindi lang puwedeng gusto, dapat gustong-gusto. Kasi kung gusto mo, okey lang namang mawala, okey lang namang hindi. Pero last, 'di ba, how much do you really want? Gaano mo ba talaga kagusto, as in gigil na gigil? Ako ano yung mindset ko 'no, what is my mindset 'no, bakit pinapa-hit ko ng PPPS, yung mga business partner ko? Alam ko kasi, bago pa lang ako sa'yo sana, I will handle a big organization. I will handle a big organization at hindi ka magkakaroon ng big organization kung, okey, hindi ka nag-i-sponsor at hindi ka nagpapa-PPPS. Sabi ko nga, kung gusto mong kumita ng malaki, you need to have a goal na gusto mo siya. 'Di ba? Gustuhin mo, okey? Gusto mo bang mag-handle ng big organization? Yes, kaya ka nga nag-YU sana. O baka gusto mo lang mag-ano, happy-happy. Puwede rin naman. Pero siyempre kaya tayo nandito, we want to have time and financial freedom, okey? Pero everything will start with me. Sa akin muna. I know iba't iba tayo dito ng facing, 'di ba? Maybe yung iba bago naghi-hit ng PPPS, merong mga nag-PPPS mode ulit, 'di ba? So, puwedeng nandun tayo sa start na yon, pero it will all start with you, okey? So, ako din naman 'no, isa pang mindset ko, I need to help my sponsor. Hindi puwedeng ako lang. No, I need to help my sponsor. Sabi nga, you can earn the bonus without helping. Sobrang ganda ng yusana, 'di ba? Saan ka nakakita ng kumpanya na tutulungan mo talaga yung mga ka-team mo? Kasi sa work namin, naku, naghihilahan pa pababa. Alam mo yun, 'di ba, 'pag may na-promote, galit pa sa'yo lahat. Bakit na-promote 'yan? Bakit nauna pa 'yan? Yung mga gano'n. Sa'yo sana, ang goal, tulungan. Ang goal 'di ba kahit nga hindi mo kalinya, minsan tutulungan mo din talaga, 'di ba? Ang sarap ng gano'ng feeling 'no, na sa business mo, helping ang ginagawa, okey? Sabi naman dito, you cannot help without a new direct sponsor. Agree? Sinong tutulungan mo mag-PPPS? Okey na ikaw yung magbe-benefit. So, dapat may new direct sponsor tayo, okay? So, actually paulit-ulitin ko 'yun mamaya 'no, na kailangan natin ng direct sponsor, okay? 'Yun lang naman yung point ko dito. Pero imaginein mo, okay, ano pa yung mga pinagagawa ko? I need to walk the talk, 'di ba? Sabi diyan, "A leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way." Hindi puwedeng ako, nagpapa-hit ako ng PPPS, siyempre paano mag-PPPS kailangan mag-direct kayo, 'di ba? Mag-direct ang sponsor mo, yung mga bago mo. Tapos hindi nila ako nakikitang nagdi-direct, okey, hindi sila mai-inspire, 'di ba? Minsan kaya tayo nafo-frustrate, meron akong gano'ng time, "Ba't gano'n hindi gumagalaw yung mga ano ko, mga downline ko, bakit gano'n, ano hindi sila nag-i-sponsor?" Tapos tinanong ako ni Coach Ada, "Ikaw ba, kailan ka huling nag-sponsor?" Oh, 'di ba nasaksak na naman niya ako gano'n. Sabi ko, "Oo nga 'no, ako pala dapat talaga yung una." Okey. So, in the start of 2024, ang mindset ko talaga PPPS creator, bakit? Si Coach Ada in-award-an ng unang-unang PPPS creator multiple. Sabi ko, "Oh my God, 10 years na yung sa'yo sana nagpapa-multiple PPS creator pa." 'Di ba? Kung iisipin mo, halimbawa ano, kung tutuusin para siyang tuwalya. Yung mga matatagal na, sila yung pigang-piga na. Alam mo yung tuwalyang nilubog sa tubig ta's pigang-piga na? Sila yung mga 10 years
and above. Kumbaga, yung mga prospect nila said na. Nage-gets niyo? Ako 5 years pa lang. So bale marami pang mapipiga. Eh, paano kung 3 months ka pa lang, 1 year ka pa lang? Ang dami pa niyan. Okay? So marami pa talaga tayong potential na mga business partners. So sila yung kausapin natin. We need to walk the talk, 'di ba? So next, I always run my PPPS. Okay? So nakakatawa, hindi ko lang nga isama yung mga slides dito. Pero every quarter, okay, na-hit ko talaga yung PPPS. First quarter, nagita ko ng PPPS. Second quarter, nagita ko ng PPPS. First quarter, napapayin ko noon, 4. Okay, 4 sila. Tapos lahat nag-3BC. So, automatic, di ba? PPPS creator ako. PPPS ako. And then yung second quarter, I think 6 atay napapayin ko or 7. And then yung third quarter, parang ganun din. Okay? So, di ko lang nailagay yung mga ano dito, picture. Pero hindi naman lahat nag-go. Hindi naman lahat nag-pursue. May mga ilan. Okay? Pero sabi ko nga, bago pa lang ako mag-start ng training, yung PPPS is the bloodline of my business. 'Di ba? Alam nyo guys, ang buhay natin sa'yo sana, tanggapin mo na. Tanggapin mo na ngayon pa lang sponsoring. Kung gusto mong mag-grow ang negosyo mo, you need to sponsor, sponsor, sponsor. Natutunan ko yan sa lahat ng mentor. Okay? Lahat ng mentor, pag tinanong mo, mentor, paano ka naging mentor? Ay sponsor. 'Di ba? Paano nag-grow ang income mo? Ay sponsor. Paano lumaki yung business mo? Ay sponsor. Ganun lagi sila. PPPS is the bloodline of my business. Okay? Next. Eto, natutunan ko naman to kay Mentor Tin. Ay grabe, sabi niya, "Harvey, ako goal ko din lagi nagpapa-PPS kasi kinakabahan na ako kapag patapos na yung PPPS heater ko." Oo, so parang every time na may matatapos na yung direct ko na mag-PPPS, kinakabahan ako, "Oh my God, wala na akong direct na naghi-heat. So kailangan ko na mag-sponsor." Okey? Ito yung mali kasi kapag direct ka na, 'di ba? Halimbawa nakapagpa-pay-in ka na. Ikaw ang goal mo, PPS ka lang, 'di ba? Hindi. Okey, paano 'pag 'di nag-PPPS? Eh, di tapos na. So, dapat tayo habang nag-PPPS siya, nag-PPPS din tayo, okey? So, gano'n 'no, kabahan ka na kapag patapos na ang PPPS heater mo, 'di ba? And of course, I need to grow myself, 'di ba? Kasi imaginin mo, paano mo naman mapapa-PPS yung downline mo kung hindi mo master yung mga skills, okey? Okey lang na ngayon hindi mo pa master, pero ang goal mo nga ma-master sila. Prospecting, inviting, presentation, closing, handling objections. Actually paulit-ulit lang din naman 'yan. 'Di ba yung iba nga dito, "Ay naka-10 attend na po ako ng inviting." Okey, pero ako nga din gano'n, but I always attend pa rin. Kasi goal ko marami akong matutunan. 'Di ba? So, lobat na tayo, okey? Magcha-charge lang po tayo. Ang dami naman nating commercials. Coach Jade, pasaksak naman tayo. Sorry na, ayun. Pero yun nga 'no, minaster ko talaga yung presentations, yung prospecting, inviting, okey? Bakit ko po bakit ko ginol na ma-master yang mga yan? Una pa lang sabi ko, kailangan ang mindset, magha-handle ka ng big organization. 'Di ba? And siyempre you can't handle an organization kung hindi ka equipped, 'di ba? So halimbawa, upline ka na, ta's hindi ka pa nag-e-NDO, kulang pa 'yun. Upline ka na, hindi ka pa marunong mag-onboarding, kulang pa siya. But that's okay kasi nga may time ka pa para trabahuhin, para aralin. 'Di ba? Ito tinuturo ko para gawin mo na siya, hindi para pagalitan ka na hindi ka marunong ng ganito, ng ganyan. Kasi even kami gano'n, 'di ba? Wala naman kaming slides before. So be intentional in growing yourself, okay? Hindi ka Bakit ako nag-master? Kasi ang goal ko ituro siya. Hindi dahil gusto ko lang magaling ako. Ang goal ko ituro ko siya. Bakit? May mas malaki kong goal, eh. Ang goal ko mag-handle ng malaking organization. Bakit ako lang yung marunong? Ang goal ko magturo. Kaya kung ikaw gusto mo maging teacher, gusto mo magturo, perfect sa'yo ang USANA. Yayaman ka dito. 'Di ba? So, inaral ko siya, inalam ko yung mga techniques and strategies and tinuro ko siya.
Okay, malinaw? Ituturo ha. 'Di ba? You need to grow. Okay? And eto pa, hindi puwedeng ano lang, minsan-minsan. I do it every day, 'di ba? I do my personal production, I also do teaching my teammates. I do it every day. Okay? Kasi po ang USANA kahit part-time ka sa USANA, 'di ba? Kahit di ka pa naman full-time, kailangan ang mindset mo pang full-time. Okay? So, ako, I'm still a part-timer in the business. Okay, challenge? Yes, kasi hello, 8 hours yung trabaho, 'di ba? So, sa mga ano, nagpa-part-time dito, grabe saludo ako sa'yo. Malaki talaga pangarap mo kasi tinitiis mong mapagod, tinitiis mong mapuyat, 'di ba? Pero eto yung malupit 'no, hindi lang I do it everyday, eh, okey? I do it every day, even if I do not want to. Minsan may mga panahon talaga na ayaw mong gawin, may mga panahon talagang pagod ka, alam mo yun, Sabado, higa na lang, Linggo, pahinga muna. Hindi, ang mindset ko kahit ayaw ko magyuyusana ako. Okey, even if I do not want to, kaladkarin mo yung katawan mo, okey, itayo mo yan. Okey, 'di ba? So, aside dun sa sarili ko, I need to grow my team. Okay, leadership, 'di ba? Leadership talaga yung labanan natin sa'yo sana. Okay? So ngayon, eto na. What did I do? Okay, gusto niyo bang malaman paano makapag-create ng maraming PPPS? Okay? So ano ba yung ginawa ko? I write everything. Okay? Ano yung mga sinulat ko? Schedule. You need to have a schedule, a planner. Kung wala ka pa niyan, hindi ka pa nagyuyusana, 'no? Kasi hinahayaan mo lang lumipas yung oras mo nang wala kang ginagawa pa. So, number one, kunin mo, schedule mo. Check mo, ano ba yung mga oras na bakit ang dami ko pang oras? Ang dami ko pang ginagawa, 'di ba? Bakit parang hindi papunta sa USANA? Okay? Ano yung schedule namin? Ako siyempre after work, 'yan. 'Di ba? This is the Diamond Hustlers daily schedule. Meron kaming mga trainings, meron kaming mga group presentations, meron kaming mga NDO, onboarding, and many more. Okay? Naka-flat, 'di ba? So you need to know kailan ba yung training, okay? Kailan ba yung presentations ng grupo? Kung ikaw pa lang mag-solo, kailan mo gustong mag-present, 'di ba? I-schedule mo. Okey, hindi puwedeng, 'pag may presentation ako tsaka lang. Hindi. Alam niyo guys, bago ka pa mag-invite, meron ka ng target schedule na lalagyan ng ano mo, presentation mo. Okey, hindi kung kailan available si guest tsaka lang ako magpe-present, hindi. Ikaw ang maglalagay sa kanila sa schedule mo. Okey? Kaya minsan move ng move, 'di ba? Kasi nakabase ka sa schedule ng guest mo. Pero if you have the authority, ilagay mo sila diyan, okey? So yun, siyempre depende rin yun sa kausap mo 'no. So perfect din talaga kapag nagsi-sync ang schedule. And pinakaimportante 'no, ay write the deadline, okey? You need to write the deadline. Okay? So for example, eto, tini-train namin 'no, yung mga direct sponsor namin, yung mga bago namin, talagang mini-meet namin sila, okay? So nag-start kami ng USANA ano, before pandemic pa. So sanay kami 'no, na makipag-meet in person and then nasanay din kami makipag-Zoom, okay? So iba talaga yung feeling kapag personal 'no, ang discussion, ang training, so dama. Alam mo yun, damang-dama mo, okey, yung pagtuturo. So ilan lang 'to sa mga ano, times na nagme-meet kami to train, okey, 1 or 2 hours in a day ganyan, okey. Pero isa lang 'yan, be intentional in growing leaders, okey? So puwedeng bago lang 'yan, 'di ba, pero hindi mo alam sino ba diyan yung magiging leader, okey. So ikaw, be intentional in growing them. 'Di ba? So, allot ka talaga ng time, okey, para magturo. Kasi alam niyo guys, isa na sa natutunan ko kay Coach Ada, sobrang sipag ni Coach Ada magturo.
Sino dito naturuan na ni Coach Ada? O, 'di ba? Siyempre, ang galing. Okay? And then dun mo mafi-feel, dun mo mafi-feel na parang important ako sa upline ko, kasi tinuturuan niya ako. 'Di ba? So ikaw as an upline kahit, turo ka ng turo, do not expect kaagad na tatrabaho si downline. Dun tayo nafo-frustrate, 'di ba, na ginagawa ko naman lahat bakit gano'n hindi siya nagpo-produce. Nafo-frustrate ka naman kaagad, 'di ba, wag. Okey? Makikita kasi ng downline natin, I mean, ang tinuro sa'kin ni Coach Ada, people don't care, okey, what you know. Okay, people don't care what you know. Okay, people care, um, ang hirap ng English, pero Pilipino kasi tayo. Basta ang sabi, parang walang magiging pake yung mga downline kung feeling nila magaling ka lang, 'di ba? Magkakaroon sila ng pake sa'yo kung ikaw mismo may care ka sa kanila. So patulong nga po, ayan Coach Lee, very good. People don't care how much you know until they know how much you care. You're my savior for tonight, Coach Lee. Oh, 'di ba? So sabi ko, oo nga eh. Totoo talaga 'yun. Kahit kahit feeling ko ang galing-galing ko na tapos hindi ko na nabibigay sa downline ko yung kailangan niya, wala din mangyayari, 'di ba? So kailangan ma-feel ng downline mo na you care for them. Okay, so invest ka talaga sa kanila, invest your time, invest your effort. Okay, gano'n ako natuto kay Coach Ada. Kaya kami gano'n din kami mag-run ng team namin, 'di ba? Then next, ayan, so even sa Zoom, we have so many trainings, we have so many meetings, presentations, and all. Okay, minsan nga sabay-sabay pa, 'di ba? Pero yun yung masaya. Tama, yun yung masaya kasi ibig sabihin, lumalaki yung organization, lumalaki yung team. Minsan nga, yung iba diyan 'di ko na talaga kakilala. Oh my God, magugulat na lang ako, "Ay, ano ka na ba? Estudyante na ba kita?" Or parang ano ka na ba, pay-in ka na pala, gano'n. Associate ka na pala. Akala ko guest. Oh, 'di ba? Nakakatawa. So, lalaki at lalaki yung organization niyo kapag ang goal mo din talaga is to intentionally develop your team, to develop your leaders. Okay? And ako 'no, I want to highlight one of the trainings na feeling ko talaga 'no, dito, lumaki yung organization namin. We have Success Academy. So we have this training every Sunday na tinuturuan namin yung mga bago. Alam niyo po, kapag bago kasi sa team namin, meron na silang susundin na track. Okay, kasi nung nag-start ako hindi kami ganito. Siyempre bago pa lang yung lumalaki org namin nun. Para akong alam mo yun, pumasok sa isang kuweba na napakadilim, hindi ko alam kung ano yung pupuntahan ko ta's nangangapa lang ako. Gano'n yung feeling ko. Ngayon sa team namin pagpasok ng bago, alam na niya yung step by step. Ito yung gagawin tapos a-attend pala ng ganitong training kasi ito yung mga ituturo dun, ito yung kailangan kong trabahuhin, gano'n na siya. For example, sa rookie class namin, may mga trainers diyan. Kami yung nagha-handle ng, um, PPPS heaters. Okay, so we have 5 directors and up here. So kami nagha-handle nun. 'No? Tinuturo namin diyan basic skills, prospecting, inviting, presentation, ay sorry hindi presentation, prospecting, inviting, closing, selling, handling objection, mga ganyan. Ngayon kapag naka-hit na sila ng PPPS, tatalo na sila sa advance. Sa advance naman ang nagtuturo si Coach Ada and si Coach Philip. Okay, and then 'pag talon nila, after nila dun, pro class na sila, si mentor team, leadership na yung tinuturo diyan. So alam mo yun, meron na silang progression kung ano yung gagawin nila. Okay, so ang laking tulong niyan sa team namin kasi imaginin mo kahit magkaka-crossline sila, magkakaklase sila diyan. So feeling nila isang ano talaga, isang grupo lang. Walang crossline, lahat talaga isang team lang kami. Gano'n siya, 'di ba? So, at the same time 'no, kailangan mo talagang i-maximize yung team system. Presentation, trainings, okey? Kung ikaw hindi ka pa marunong mag-training, eh di dalhin mo yung mga downline mo sa training. Maximize your team's system. Okay, dalhin mo sila dun. Kung wala pa, eh di create one, 'di ba? Kasi kami hindi naman kami pumasok sa'yo sana may sistema agad yung team namin.
Ginawa lang din talaga namin siya. Okay? So, aside from that, no, sabi ko nga sa inyo, pinaka-importante is deadline din. Alam nyo guys, no, maraming nalilito, maraming naguguluhan kapag bago sa mga deadline. Okay, isang natutunan ko, I think kay Mentor DK to, sabi niya doon, kapag ang bago mo, okay, kapag ang bago mo, may na-miss yan na deadline, auto-order man yan, 3BC upgrade man yan, PPPS deadline man yan, hindi yan kasalanan ng bago. Kasalanan niya ng upline. Sabi ko, oh my God, totoo nga. Siyempre bago nga eh, di ba? Ikaw pa yung guide. Okay, pwedeng magaling na yan pag pumasok, pero since ikaw yung guide, ikaw yung mas may alam. No? So sabi ko, wala, kailangan ko talaga yon. So simula noon, before kahit nung bago kami, meron kaming logbook. No, talaga nakalista doon yung, para kaming may DLM na manual. Yung DLM namin na before manual kasi wala pa kaming pambili ng DLM before, 'di ba? So sa mga bago DLM yun yung parang business accelerator suite natin. Ma-monitor mo doon sino ba yung may PPPS deadline, sino yung may mga auto order lahat, 'di ba? Mabilis yung reports. So kami nakalista. Pero ngayon, para ma-remind yung mga tao namin or mga business partners namin, binibigyan ko sila nito. Ayan. So after namin mag-onboarding, sinesend ko na to sa kanila. Oy, i-note mo, ilagay mo sa schedule mo, ilagay mo na kung saan man yan, sa noo mo, sa computer mo, 'di ba? Kailangan hindi natin yan malimutan. And then I always remind them. Ito yung mga pinaka-importante for the first 2 months sa'yo sana. Okay? So, syempre, ikaw as upline, you need to know ano ba yung mga numbers na yan. Diba? So, sinesend ko yan sa kanila after naming mag-goal setting or after ng onboarding. Okay? Kailangan din po after onboarding hindi pagka-join. Baka naman mahimatay ka agad yung download mo. Ano yun? Ano yung mga deadline na yan? After onboarding, after discussion ng PPPS, after discussion ng auto order, after discussion ng 3BC upgrade. Okay? Para guided. 'Di ba? Ikaw, ang trabaho mo, mag-remind. Okay, mag-remind. 'Di ba? So, mapapansin nila, ay, matagal pa pala, so I have time, trabahuhin siya. O, 'di ba? Hindi siya masyashock na, uy, hello, next week, auto-order mo na. O, minsan dun ka kakabahan, 'di ba? Hindi na nag-auto order, 1 month pa lang wala na. Okay, dito, alam na niya. Okay, auto order ko next month, tatrabahuin ko na yung benta ko. So reminded. Okay? What you monitor grows. What you monitor grows. Naku, sino dito yung wala pang monitoring? Kahit isa, dalawa downline mo, you need to monitor. Paano pa pag 10 na yan? Paano pa pag 20 na yan? O, di sabog-sabog na yung mga brain cells natin, paano sila i-handle? 'Di ba? So ngayon, practice ka na. No? Kahit bago ka pa lang, practice. Kung wala ka pang downline, monitor yourself. Okay? Monitor yourself. Okay? Next. Ano pa yung mga minomonitor ko? Prospect list. Ako ang pinakamakulit na upline in terms of prospect list. Okay? Lagi kong tinatanong, asan ang prospect list mo? Patingin, may naragdag ba? Ilan na yan? Bukas ganun ulit. 'Di ba? Kasi nga, kapag ikaw upline, hindi mo minomonitor yung prospect list nila, nako, I tell you, hindi yan sila proactive kaagad maglista, promise. Siguro out of 10, mga 2, isa lang yung proactive mag-prospecting ng naglilista. Tama ba? Kung 3 years, 5 years ka na sa sana, doon mo man-feel na ang dami ko pala dapat kinausap na before na hindi ko nalista sa prospect list, sayang. 'Di ba? So bago pa lang, i-mindset na natin dyan. Sales and inventory. Ito, okay, I always monitor din yung sales and inventory nila. Okay, bakit? Kasi po nagne-negosyo tayo. Hindi pwedeng pay-in lang. 'Di ba? Merong auto order, may 3BC upgrade. Minomonitor ko rin yan. Ilan na nabenta mo? Kung wala, ka magbenta tayo. Okay, kasi nagugulat nga, guys. Kahit 3 weeks na, 3 months na yan, 4 months, 6 months na yan sa'yo sana, minsan nagugulat pa rin sila sa auto order. Kapag hindi sila ready, hindi sila nag-AO. 'Di ba? So, may hihirapan tayo. Okay, na i-push sila. So, what if 2 weeks pa lang, benta na yung auto order. Pagdating ng auto order nila, walang problema. Okay?
So natutunan ko yan kasi ako yan, no? Hindi nagbebenta. Okay? Next, weekly goal setting. You need to know your number. Okay? So kumbaga no, sulat pa rin ako. You need to goal set every single week may tinatrabaho. Kaya maganda yung sistema ng team no, yung 5168, yung mga ganyan or yung 1100 ba yon, yung mga ganyan. 10100 basta napakarami na kasing mga version pero you need to know your weekly goal setting. Okay? So, eto, we focus on activities leading us to our goal. Ano ba yung mga goal na talaga nakakapag-produce ng income? Yun yung gagawin natin. Okay? Focus on the activities leading to your goal. Huwag yung mga activities na nakakasayang lang ng oras. Minsan feeling mo busy ka, feeling mo ang dami mong ginagawa, ay very productive, ganyan-ganyan. Yun pala, hindi naman siya generating ng income. Okay, ano yung mga generating income? Presentation, 'di ba? Benta, okay? Prospecting, inviting, follow up, yun yung mga generating income. Doon tayo mag-focus. Okay? So ganun, no? And ito guys, no, I want to share din, you need to maximize trainings ng corporate natin, no? Even yung mga trainings ng team, mentor, ganyan. And make sure they will meet the mentors. Okay? Bago pa lang sila, pinapamit ko na sila sa mentors. Para makita nila yung goal. Para makita nila yung mas malaking picture ng Yusana. As much as possible, ipapakausap. Okay, ipapakilala. Oy, i-ABC mo na kaagad sino ba yung mentor na yun. Napakalaki po ng impact kapag napamit mo sila sa mentor kasi they can see in person or let's say kahit nga Zoom no, mag-set kayo ng Zoom kung available si mentor, pamit mo sila. 'Di ba? So, yan, yung mga every time na may magte-training, naku, hinihigit ko agad yung downline call kayo. Kausapin natin si mentor, ganyan, hingi tayong tips. Kahit isang tip man yan, matutunan nila dyan. 'Di ba, malay mo, yan pa yung magpapadiamond sa kanila. Okay? I want to pass the vision ng Yusana to my downlines. Kailangan ipasa natin yung vision. 'Di ba? Hindi pwedeng tayo lang yung baliw. Dapat yung downline natin baliw. Okay? Baliw lahat. Ganun. 'Di ba? Imagine, nung first quarter, I think for second quarter, I'm not sure kung pero March to May, yan yung nag-hit ng PPPS. I have 2 PPPS qualifier that quarter. Okay, pero ilan yung napapiin ko doon tayo? Parang 4 nga ata. So, 2 yung nag-PPPS. PPPS creator. Okay? So, imagine, no, nung ginol ko talaga, sabi ko si Coach Ada, hindi ako papayag na siya lang. O, di ba? Dapat kami din. So, PPPS creator din kami yan. Okay? So, ayan. So, na kami qualify niya. Hindi nakasama yung isa kasi nasa ibang bansa siya nung time na yon. Pero imagine, no, multiple PPPS creator kami that time. The following quarter, so ginuusap ko ulit sa sarili ko, dapat meron ulit. Okay? Hindi pwedeng isa lang, multiple ulit. So, nakapagpapayin nga ulit ako that time and then hindi naman lahat nag-PPPS. Pero guys, may 2 account ulit na nag-PPPS. 'Di ba? Si Coach Jam and Van and then si Coach Jade. They hit their PPPS. Hi, Kenneth Berquillo. Kilala mo si Nurse Roldan? Nakita ko yung message niya eh. Really? Wow. I think andito siya kanina, si Sir Dan. Nasa Zoom siya. Sir Dan, nandyan ka ba? Charot. Baka wala siya. Pero kanina, ay, andyan na siya. Hello, Sir Dan. Okay, so imagine niyo guys, no? Sige, bigyan ko kayo ng background dun sa mga PIN ko. Paano ko muna sila napapiin? Okay lang ba yun? Para may idea kayo. Si Erwin, that's my office mate sa Okada. Okay, siya yung unang PIN ko this year. O, diba? Tapos, nag-get siya ng PPPS niya. Si Sir Dan, he is my, mutual friend namin si Kuya. Hindi ko kasi siya talaga personally kakilala eh. Pero yung kuya ko, tropa niya. Friends sila ng asawa din ng kuya ko.
Tapos taga Laguna rin siya, and same taga Magdalena, Laguna kami parehas. Nagulat ako, ay nag-join tapos nurse pa. So I'm so excited no na ipahit ng PPPS. Grabe, sobrang galing yan din ni Sir Dan in terms of the products and all. Okay? Aside doon, si Jam and Van, yun nga, nakwento ko na to, 5 years ago na-presentan ko ng USANA, di ba? Si Coach Jade naman, co-worker siya ni Philip. Okay? Co-worker siya ni Philip. So, isa silang company ngayon. Di ba? And then yun, imaginein mo, nag-get sila ng PPPS that time. Okay? Yung PPPS creator sila, na-awardan sila doon. Pero ang malupit niyan, since ang mindset din namin, nakuha nila. Di ba yung activity namin na ipasa namin sa kanila. Si Coach Jam created two bonus qualifier din, lifetime bonus qualifier din. Si Coach Jonah and then si Coach Ange. Palapakan natin si Coach Jam, bagong-bago pero guys, multiple creator na rin sila. Diba? Nakahit sila ng dalawa rin. Kaya meron silang free ticket to Cebu. Di ba ganun yun? Kapag multiple creator, libre ang Cebu Convention. So congratulations Coach Jam. Okay, and hindi lang syempre si Jam. Of course si Jade. Left and right din niya, PPPS creator. Okay, congratulations Coach Jade. Imaginein mo, hindi lang din talaga kami yung nag-hit, no? So actually guys, hindi naman impossible yung mga pinagsasasabi ko, yung mga tinuturo kong activities, yung mga tinuturo kong mindset. Kasi yung mga downline ko, na-hit din po nila. 'Di ba? So this coming PPPS, multiple creators sila, may sash sila. Ganun. Okay? And ito, the function of leadership is to produce more leaders, not more followers. Ako, I'm looking forward no, the next time, yung mga directs ko na yon, they will lead their own organization. Big organization. 'Di ba? Sabi ni Coach Jade, nainggit lang po kami kay Upline, may sash sila. O pares tayo, nainggit ako kay Coach Adam, may sash siya. Gusto ko rin ng sash. Sash lang pala, no? Pero syempre, imagine, no? Na-hit din nila yon. Okay? And, ito yung culture, no? Kapag nag-join ka talaga sa team, so, kasi mindset namin PPPS, so, ginawa na namin PPPS culture. Okay? May na-mindset namin na ikaw mag-PPPS ka rin kasi nagawa ng marami. Ganyan kasi yung mindset ko before eh. Ay, ang dami nilang PPPS, so parang yun yung culture, 'di ba? Dapat ako rin. Kay PPPS culture, always talk about PPPS. Okay? So yun, hanggang lumaki yung team ulit, lumaki yung organization, 'di ba? Yung mga napapiin nila, feeding PPPS, ganyan. Okay? So, ito yung last, 'di ba? Ano ba talaga yung gagawin mo kapag may bago? Bakit coach nag-PPPS yung mga direct mo? Ano bang mga pinaggagawa mo dyan? Before anything else, lahat po ng pinagsasasabi ko, isang word lang yung kailangan mong gawin sa sponsor mo kapag bago siya. You need to connect. Hindi pwedeng bara-bara lang. Join ka. Halika, NDO kita. Halika, onboarding kita. Halika, basic skills. Hindi. When we started Yusana, si Coach Ada, isa sa taong nakilala ko na sobrang intentional knowing their team, knowing the people na kasama niya. Okay? We always have a session before anything else, before any training to connect. Kwentuhan lang, walang about Yusana. Uy, tatanungin lang namin ano yung mga goals niya sa buhay, ano yung mga gusto niya, ano yung mga pangarap niya. Okay? So parang doon, nakikita nila na you are sincere. Nakikita nila na goal mo talagang tumulong sa kanya. Hindi naiisip na kasi aakyat yung points sa'yo kasi kaya mo ako pinupush. Okay? You need to connect. A business of Yusana is a lifelong business and your business partner is a lifelong business partner. You cannot build a big organization without relationship. Okay? So you need to connect to them. Alamin mo what's their deepest why. 'Di ba? Imagine mentor rich and mentor grapes.
more than 10 years inyo sana pero grabe, sobrang dikit ng bond talaga nila. Ganun yung mangyayari sa downline mo at sa'yo kapag una pa lang kinonect mo na siya sa'yo. 'Di ba? Para hindi na kayo magpipilitan. O, 'di ba? Okay. So kasi alam mo nung tinatanong ko, "Ano ba mga pangarap mo?" Ganyan. Tapos kapag nakita mo talaga very committed siya, you have the authority para i-push siya. Sinabi niya gusto niyang makapag-resign, gusto niyang kumita ng malaki, gusto niyang time freedom. You have now the authority na i-push siya, okay? Para kapag every time na maliligaw ang mga downlines natin, you can remind them, "Akala ko ba ganito yung goal natin? Oo, 'di ba ganito yung napag-usapan natin, trabahuhin na natin." Hindi ka mahihirapan. Kasi una pa lang, you build connection, you build relationship with them, okay? So, ganyan ako gumagawa ng PBBS creator, na creators na rin, okay? So, result, 'di ba? Kapag ito yung mindset mo, activities na ginagawa mo, what can happen to you after few weeks, after few months, baka after few years. Pero imagine the result, ayan, tada, 'di ba? Nag-reflect din talaga sa income namin. Okay? Kasi we grow our organization and imaginein mo, even our income grow for the whole Philippines po yan. Okay, top 21 growth kami ng buong Pilipinas as of last month. Okay? So lahat ng tinuro ko sa inyo will lead to a bigger goal. Pero saan nagsisimula? Sa PPPS. Okay? Pero syempre, saan nagsisimula before PPPS? It starts with you. Okay? Pero yun lang guys. Thank you so much for tuning in, 'di ba? Sabi ko nga, but it will go back to you. Ay, may isa pa palang slide. Okay. So thank you so much everyone. I hope marami kayong natutunan, realizations, okay, mga na-note. But ayan, oh, tumagal pala ako ng chika. Um, ayun, Coach Lois, thank you for inviting me. Thank you so much, Coach Harvey. Grabe, sobrang concise, very informative, and sobrang relevant talaga ng training mo for tonight. Grabe, na-pump up talaga ako. Oh, yan. Let's all say thank you so much to Coach Harvey. This is my first time to hear you talk, Coach, and to hear your story. Sabi ko nga, saktong-sakto, karugtong ng training ni Mentor Lichelle last Monday. Kasi it's all about PPPS. So, ayan, grabe, thank you. Pinaunlakan mo kami. Ako, ang dami kong natutunan. Yung pati yung nagbibigay ka ng deadline and everything. Talagang, tama talaga. We are really responsible, especially sa mga bago nating associate. So, ayan, thank you so much, Coach. Bago ang lahat, mag-picture muna po tayo. And if it's okay, Yay. yung mga tanong later po, may tanong sila, no? So, Opo. can you entertain po like some questions later? So, everyone, please turn on your cameras para tayo naman ang next na PPPS creators. Grabe! So, January yan, January 11, ang next. Ready, smile. 1, 2, 3. And then next po, page 2. Smile. 1, 2, 3. Ayan, beautiful. So, before natin ipakita yung token natin, so who among you have questions sa kaninang sharing ni Coach Harvey? And this is the perfect time para itanong nyo na kung ano yung mga bumabagabag sa inyo, no? Ayan. Bumabagabag. Yes, and or any questions na nasa mind nyo. Kasi parang ako lahat halos nasagot eh. Sobrang ganda ng training tonight. Yan, sinong gusto Wow. magtanong? Pwede po Ayan question. po. Hello, Ayan. Coach. Good evening. Question. Good evening po. Ayan. Can I ask, how do you handle rejections? Ayan. Rejections. Ayan. Oh my God. Ito nakwento ko na rin to sa mga downline ko. Kasi syempre, yung mga downline ko, ano rin sila, 'di ba? Madrama. Tapos natatawa ko kasi every time na nare-reject sila, naaalala ko yung sarili ko. Ay, ako din pala madrama dati. Totoo yan. So, kaya alam ko paano mag-handle ng downlines. Kasi even I also
experience so many rejections. Okay, paano po ako nag-handle? So, sa totoo lang, ngayon, iba-iba po kasi tayo ng facing sa'yo sana. Iba paano ako nag-handle now, iba yung nag-handle ako nung bago ako sa'yo sana. Ngayon kasi, hindi na po ako naapektuhan ng rejection for now. Oo, 'di ba? Parang, ay nakakapagod ma-reject, okey na yun, next na lang. Gano'n na yung mindset ko. Parang instead na mapagod akong mag-emote, iba na lang, kausapin ko na lang yung iba, dun na lang ako mag-focus ng pagod. Alam mo yun, para productive pa rin. Pero alam mo Coach Maria Victoria, before, nagku-quit po ako kapag nare-reject. Una ko pong sinasabihan upline ko, "Coach Ada, quit na po ako." Totoo po 'yan, as in. Bakit po? Coach Marie Victoria, ilan po ang Hindi mo, ako coach, hindi pa ako coach, I am only new. ay hello, you're only new, okey. So ilang weeks ka na or days ka na pa sa USANA? Luis, hindi ko alam. Ayan, Si Luis ang sponsor. para bigyan ko kayo ng idea, si Doc Beck is actually a user and now she diving into doing the business. Kaya welcome natin siya. Hello, welcome Doc Perfect. Beck. She is a Perfect 'yan. pediatrician and kung naka-attend na kayo sa isa sa mga trainings din niya, no, Okey. tatok siya ng ating Doc ayun. Beck lang, wag ng Maria, masyadong formal. Hindi po Ano ako po sanay ba? ng Maria. Ano po ang gusto Doc ninyo? Beck. Doc Beck. Beck na lang, ayan. Or Beck, sabi nga Beck niya. na lang. So, Doc Beck. Doc Beck, hello, grabe. Ako na-excite 'no, kasi bakit? Siyempre una, para maiwasan natin yung sobrang down sa pagiging rejected, kailangan naka-mindset na tayo na puwede akong ma-reject, okey? Kasi kailangan po alam po natin yung pinapasok natin na negosyo, okey? So yun nga negosyo, every business has sales and every business can be a yes and a no. 'Di Yes. ba po? So, meron akong na-attendan na training na tawang-tawa talaga ako until now hindi ko siya makalimutan. Sabi niya, normal po ang ang ma-reject 'no, especially sa sales kasi imaginin mo meron ka bang nakita sa sa grocery store na namimigay ng free taste? For sure meron po yung doc 'no, yung namimigay ng SNR. SNR, yung mga chips, ganyan. Yeah, so, Tama po ba? Hindi naman lahat kumukuha. yung iba tumitikim lang pero hindi bumibili. Yes. Pero may iba pa nga po na hindi tumitikim, Oo, dinadaanan, ayaw. Oo. right? Okay. So imagine those, promodizer yung tawag or yung mga nagpapa-free taste. May nakita po ba tayong nagpapa-free taste na pumunta sa gilid tapos nagmukmok, bakit wala kumukuha ng free taste ko?" Yung mga gano'n. 'Di ba wala? Okey, kasi Wala, kasi part of work nila yun, bawal yun. yes, agree. That's part of their work na kahit ma-reject sila, they will continue sharing Yes. the free taste. Okay, imagine ko, Doc Beck, yon free taste na yon. Wala pang kumukuha. What more pa ang Yusana na hindi naman free kaagad, 'di ba? So meron silang babayaran. So imagine if yun yung mindset natin na okay, I'm in sales, hindi lahat kukuha, but that's okay. Hanap lang tayo ng mga mag-ye-yes. Alam mo ko Doc Beck, when you start doing Yusana, if ang magiging mindset mo na is how to help that person. Yun kasi yung naging mindset ko, 'di ba? Initial pa lang ng training ko, how can I help that person? Even bago pa lang ako mag-invite. Yun agad yung inaalam ko. Matutulungan ko ba 'to in terms of his health, in terms of their finances? Kapag ganun yung goal ko, kapag nag-present ako nag-go siya, masaya ako. 'Pag nag-no ako, okay lang. Kasi ang goal ko lang naman tumulong. Sila na yung nag-reject sa'kin or nag-reject sa opportunity. Pero ang goal natin tumulong, okay lang, ayaw mo, okay lang. Iba na lang yung gusto lang magpatulong, siya yung tutulungan ko. 'Di ba? So, yun po, parang every time that I get rejected, so iniisip ko na lang, it's not for them right now, 'di ba? Maybe next time. Like yun nga, isang example si Coach Jam, 4 years ago, napresentan ko siya, nag-no siya sa'kin. Schoolmate ko 'yan, 'di ba? Siguro kung nag-emote ako that time ta's hindi ako nagtuloy,
baka after 5 years, sa iba siya nag-join, tas ako wala, nasa USANA. 'Di ba? Eh, ngayon, since alam niya na nasa USANA ako, sa akin pa rin siya nag-join. Okay, so puwedeng next time. Baka ngayon next time after 5 years pa katulad niya. Pero okay lang. Nagpi-PPS naman, multiple creator pa siya. Yes, 'di ba? Ayun coach, Doc Beck. So there's always a proper timing din, ano? Correct. Thank Agree. you, thank you. Thank you po sa question. Any more questions? Thank you so much, Doc Beck. Talagang yan yung mga tanong ng mga new questions. Ayan, meron si Coach Boo, nagtaas ng kamay kanina. Coach Boo, take it away. Hi Coach Bu, congratulations sa top bronze. Ay, ganun ba? Saan ba nakikita? Yeah, Wow. sa USANA. Sige. Ay, thank you, Coach Harvey. Sobrang ganda ng sharing mo, daming inputs. And I remember the time na tumabi ako sa'yo sa upuan, bago lang ako noon, alam mo yon. And then to see you grow so much, of course, nakaka-inspire. And gusto namin marating din kung ano yung narating mo. Yung ano ko lang po, Coach Lois, yung nag-catch lang sa akin kasi we came from another call also. Nagustuhan ko po yung rookie class, advanced class, and pro class. Ganon. So parang, is it something na pwede po bang makaano din kami, yung bang maka-observe or something, para at least, yun nga, kasi totoo po yun, kahit ako nangangapa, what to do with a new member, etc. Diba? So at least with those classes, is it something na pwede din pong i-maximize din, or maki-join? Thank you. Ayan, of course naman Coach Bu, 'di ba? Everyone is welcome. Okay, for the activities even on our team ganyan. So para at least ma-immense, no, ma-check niyo yung kung paano din siya ginagawa ganyan. Yun nga lang po, meron po yung enrollment fee, may tuition kami doon. Charot lang, joke. Libre po yun ng mga uplines. Kinabahan na si Coach Boy, may pala, may tuition. Joke lang po. So yun po ay for the love, okay, ng mga uplines. Kaya tinuturuan. So pwedeng-pwede po. I think one time si Coach Anshe, nag-sit in siya sa aming sa aming training before. Ayun. So pwede rin po. Opo. That's every Sunday. Every Sunday po siya. Parang ganito din sa inyo every Wednesday. Sa amin naman every Sunday. Okay, thanks, Coach Sure Harvey. po. Message kita. Sure po. Kami din, pasitin. Sure. Sorry. Lang. Actually, maganda nga yung may system talaga. Ako, lagi ko nakikita yung grupo nila, Coach Harvey, na hindi sila yung grupo na hindi talaga nawawala ng presentations every day. Yung mga activities na nabanggit kanina. Sobrang tama talaga. Sabi nga, umiikot na yung puwet pag wala nang nagpi-PPS. Feeling daw niya mamamatay na yung grabe talaga. Oo, Tama talaga. ganun. Ayan. So, meron pa po bang may tanong? Any more questions? Grabe, no? Short and concise. On point talaga yung training ni Coach Harvey. Sobrang, di kami nagkamali, Coach, nang in-invite. Thank you. Wow. We need that energy and that input. Especially ngayon, for the remaining 6 weeks of 2024, mga ka-coaches, kapatid, kaibigan, let's maximize po. No? And meron tayong quarterly growth for yacht experience. Sino gusto magyate? Doon tayo magwa-wine. O, 'di ba? I-hit lang natin para sa mga bago pong nandito, 1,500 commission volume points. That is lot for 1, and 3,000 commission volume points or CVP or dollars, you will have a slot for 2. And syempre, lumalakad na rin doon yung Maldives mo. Ayan, bago ko ituloy, may nag-raise ng hand si Hello Coach po. May. Sige po, take it away, Coach May. Hi, Coach Harvey. Thank you, ha. Medyo, ang tawag dito, late na ako nakapasok. Pero, mayroon ako na notes, mayroon ako na screenshot. Well, anyway, good morning kasi nasa US ako. And my question is, so how do you handle naman kapag, di ba, I'm really grateful and meron akong inggit sa mga taga-Pilipinas kasi, alam mo yun, I always saying the skin to skin is talagang ibang-iba kaysa Zoom. Kami dito sa US,
nabubuhay kami in cross lines. And ang aking upline ay nasa Cambodia. And ang aking upline ay nandiyan sa Pilipinas. I think she's here. I'm not sure. Pero, so how do you handle naman your downline na nasa ibang bansa? Mm. Paano mo Oh. sila I know the monitoring, ini-screenshot ko talaga yon. I was really impressed. Parang, oo nga, no? The monitoring that you're doing, yung PPBS, something like that. I don't have those, di ba? Pero talagang sabi ko, I'm gonna do it the next time na meron ulit ako. Kasi I'm still building again and again. I never give up. Though gusto ko na mag-quit, but talaga sabi ko, babalikan ko ang USANA. But anyway, how do you handle naman your downline or PC in other countries? Ayan, thank you Coach May. Grabe, from from US si Coach May. And actually sobrang nakaka-relate din ako kay Coach May, 'di ba? Yun nga, sabi ko kanina, every time na nada-down ako, quit agad ang iniisip ko, pares kami. Pero yun nga, isa din sabi niya na babalik eh, 'di ba? Kapag na-gets mo talaga yung USANA, naku, hindi na yan mawawala sa brain cells mo. Nakatatak na yan sa'yo. Okay, kapag umalis ka, ang tatatak na sa'yo regret, 'di ba? Pero how do I handle other countries, no, yung mga downlines doon? So even actually dito sa Pilipinas, no, syempre yung mga Zoom namin sa ibang lugar sa Pilipinas, parang ganun din naman kasi hindi naman kami nagmi-meet lagi. So number one is when I handle before, that's Canada line. Syempre ang schedule talaga ang iba. Okay? Unang ginagawa ko ay accept the reality na mapupuyat, mapapagod ako. Okay? Ina-accept ko muna siya. Okay? May downline ako sa ibang bansa. Ako ang mag-a-adjust. Kasi if hindi ko yun i-accept, kapag napagod ako, ayoko na. 'Di ba? Ay, may downline ako sa ibang lugar, nakakapagod, wag na lang. Pero if accepted ko bago ko pa lang siya tulungan, ano na, parang ready na kaagad ako. Okay? Aside doon, I need to sync my schedule to that person. Especially if that person you think is a leader. You need to invest your time, you need to invest your effort. Okay, yun din po. Actually, same lang din siya sa mga taga-Pilipinas kasi syempre hindi naman lahat po dito is pare-parehas ng schedule sa work, sa time, ganyan. So, parang ganun lang din siya. Okay? Aside doon, hindi lang USANA po yung pinag-uusapan namin. Okay, normal po ang pag-uusap about USANA, about business, but I also make sure to talk about personal life nila. Kasi mafe-feel nga po nila na interested talaga siya sa sa sarili ko or sa kanya, 'di ba? Or gusto niya talaga akong tulungan kasi hindi lang negosyo ang pinag-uusapan. So para nagiging friends talaga kami, ganon. Okay? And then ano pa ba? Yun nga, mina-maximize ko rin po yung team. Okay, yung team, sinasama ko sila sa ibang mga tao sa USANA. For example, we have our team here sa Canada. Hello, Coach Gian. We also have team from Finland. Hi, Coach Martin, 'di ba? At meron pa diyang mga taga-ibang lugar pa. Pero imagine niyo po kung sino po yung mga taga-ibang bansa, sila pa yung magbi-BFF dito. Gano'n sila. So pinagmi-meet namin sila and then doon nabubuo yung teamwork nila, yung cross-lining, 'di ba? So pwede niyo po siyang i-maximize. Okay? Kasi kapag laging upline downline lang yung magkausap, tapos magkalayo pa, mauumay or parang gano'n, 'di ba? Mauubos yung pag-uusapan or yung I hope nagigets niyo yung sinasabi ko. Parang mawawala na kayong pag-uusapan, parang gano'n. Okay, they need to meet other people, especially kung nasa bahay lang sila, even in Zoom. Okay, tayo as upline, we need to be intentional. Sino ba yung kakausapin dapat ng downline ko? It should be someone na
mag-a-add ng value sa downline ko. Okay? For example, every time nga na dinadala ko yung mga downlines ko here sa office, pinapamit ko sila sa mentor. So, pwedeng halimbawa, Coach May, if you think yung downline mo kailangan niya ng, let's say, support in prospecting, in inviting, pakausap mo sa crossline mo na magaling sa ganong skill. Diba? And then be intentional. Sino ba talaga yung ipapasama mo sa kanya? Ayun. So create a culture no na cross lines and na parang family lang din. Okay. Thank Ayun. you. Appreciate it. Thank you, Coach May. Ayan. Any Thank other you, Coach May. questions? Ayan. Welcome back again, Coach May. Good to see you again. Perfect. Palagi ako nasa ano. Palagi ako nasa ano mo sa team mo, Coach Lloyd. Yeah, okay lang. Nakiki-crossline ako. Cross lines are assets. Yes. Apo. Last question. Sino pa po? Last? In 3? Yeah, nagbilang na ako. Ayan, bago True, tayo 22. Meron pa ba, guys? Baka hindi kayo makatulog kung hindi nyo maitanong yan kay Coach Harvey. So, itanong nyo na yan. Okay, last one. Going once. Going twice. Kung wala na po tayong tanong, again, thank you so much, Coach Harvey po. And please appreciate our simple token of appreciation for your sharing your expertise about PPPS Creator given this 13th of November 2024. Thank you so much, Coach. And any help po na kailangan mo ng team mo, yan. Thank you. We will love to help you also in your growing organization. So, ayan, thank you so much again, Coach Harvey. Sobrang powerful ng training mo po. And mag-like tayo and comment and tulungan natin si Coach Harvey doon sa kanyang social media, no? And at the same time, sa office, magkita-kita po tayo. And let's go hit our Maldives, everyone. Yay! Let's go, guys. See you Thank again on so much. Monday for Kickstart. Thank you, Coach Harvey. Thank you so much po. God bless you even more. Yan. Thank you. Sa mga ka-cluster ko dyan, iwan lang tayo for quick, ma'am. Meeting after meeting. Si Doc Beck. Bago pa kasi Doc Beck, marami pa yan terms na hindi pa masyadong ano. Yan. Teacher Roel, congrats. Ang dami natin, no? Merong mga taga-Palawan, no? Sila Coach Aileen nag-join din. Thank you so much po, everyone. Ayan, yung ating mga ka-cluster dyan, please stay para lang sa ating check and balance monitoring. Wow, gusto nyo agad, apply agad natin, di ba? Yung ating natutunan. Okay. So, thank you po, Coach Jam. Thank you so much, Coach Patrick, Coach Hermaine. Hello, Tita Mercy from Bicol. Grabe, Tita Mercy. Thank you for tuning in. Hi, Tita Mercy. Ingat po kayo dyan. Kasi Lagyan na natin yung iba sa waiting room. Hi, good evening sa lahat. Tita Mercy, ingat po kayo dyan. Yung bagyo daw, may bagong truck. Bicol daw ang target. Why? Ayan. Hi guys, I need to go muna. Nandito yung downline ko. Ha? Ay, wow. Okay, Coach Reg. Hi. Coach Sige, Reg. sige. Congrats for attending, everybody. Picture muna tayo, sister. Sorry, smile. One. Everyone. 1, 2, 3. Ayan. Okay, I'm gonna go muna. Grabe. So, sino po gusto mag-share? Any sharing lang ng natutunan? Ang tawag po natin dito, Doc, is meeting after meeting. Ma'am, any sharing? And kamusta kayo for this week? Share niyo yung mga wins niyo para midweek meron tayong sharing of our wins, no? Inspire natin yung bawat isa na ma-hit yung mga goals natin. So, who would like to start? Ay, Kumain na ako mabilis lang. sige. Mauna na ako. Go ahead. Yung natutunan ko, genuine connection.